Hi guys, ayan, welcome po sa ating video ngayong araw na ito. Ngayon po ay wini-welcome ko kayo dito sa ating panibagong Facebook page. Ayan, so may bago po tayong page. At ang page na ito po ay magiging dedicated para sa lahat ng ating mga video post. No? So lahat po ng mga tutorials natin, lahat po ng mga gagawin natin sa ating poultry, sa ating piggery, at mga tutorial, tips, mga video posts, yan po lahat ay ipopost natin dito. So sana ay suportahan nyo po itong bagong page natin at sana po ay inyong i-follow, i-share at nang lumago po tayo at sama-sama tayo na mag-aral, matuto sa atin pong venture. No? So yan, so ikikwento ko lang po sa inyo paano tayo nagsimula dito sa ating agri-negosyo. No? So, nagsimula po ito noong 2021. Nagsimula po tayong mag-invest sa piggery. Ayan, so nag-alaga po kami ng 15 ulo pero hindi po nabenta lahat na magandang presyo. So para po makabawi ay nag-iwan po kami ng 7 na inahinin. So yan po ang initial na inahin namin dito sa farm. No? So, pagkatapos po niyan ay 5 po doon ay nagbuntis. 2 po ang nanganak. Yung isa ay nanganak ng isa. Yung 2 ay naging matsura, hindi namin naibenta. Tapos yung 2 po ay hindi masyado nagbuntis. So, lagi po nakukunan. So eventually po ay meron po kaming nabili na isa pang inahin. Naging 3 at nanganak po yan. So itong mga biik na nakikita nyo ngayon ay produkto na po yan ng mga inahin na naiwan. So pagkatapos po niyan ay nag-alaga kami. Nakakapag-produce po kami ng mga gandang mga biik. Actually itong mga to po ay sobrang gaganda, sobrang lulusog. Pumili po tayo ng sarili natin bulugan at nang sa ganun ay hindi na tayo lumalabas para kumuha ng barako para pababa ng ating mga inahin. Kaya lamang po sa mga panahong ito, etong mga panahon na to, successful pa po yung ating piggery kasi maganda ang mga biik, magaganda ang mga inahin at saka masasaya, maliliksi at malulusog sila. To cut the story short po, ang nangyari ay dumating yung panahon ng pandemya. Dumating yung panahon ng pandemya ng mga baboy. No? So yung nagkaroon ng ASF sa Oriental Mindoro at halos lahat ng mga baboy sa buong lalawigan ay tinamaan ng sakit na ito. So hindi din nakaligtas po ang piggery namin. Though hindi kami masyado naging infected, ay yung buong lugar ng aming barangay ay halos apektado. At dumating po sa punto na sana ay nilalaban namin itong ating mga alagang baboy. Pero dumating sa punto na hindi na kinaya na po at risky na yung pag-aalaga ng mga baboy. Kaya ang ginawa namin habang maaga pa at hindi pa huli ang lahat, bago mamatay ang aming mga baboy ay ibinenta po namin ang mga baboy na yan. At kami po ay hindi nag-alaga sa loob ng 2 buwan. Ayan, so wala po kami mga baboy sa loob ng 2 buwan. At talagang nakakalungkot kasi bago pa nagsisimula yung business ay halos nalugi po agad. Pero sabi nga, hindi naman sa pagkalugi natatapos ang lahat. Meron din pong pagkakataon na nare-realize natin na sa panahon yan marami tayong natutunan. At sa panahon na yan ay marami tayong natulungan. So sa 2 buwan po na yan na wala kaming baboy ay nag-isip kami ng ibang paraan kung paano kikita at magagamit yung initial building na ating pinatayo. At i-repurpose po yan sa panibagong negosyo. At dito po pumasok yung idea na magkaroon ng
mga RTL chicken. Ayan, so pagkatapos po ng 2 buwan ay nag-isip kami kasi yung sina Ate Charlotte, yung ating katiwala sa piggery ay wala pong trabaho, walang source of income. Kaya po nag-isip kami na magkaroon ng hanap buhay. Ayan, so dito po nagkaroon ng pagkakataon na maisip natin na magkaroon ng poultry sa ating panibagong negosyo natin dito sa piggery. Ayan, so nirepurpose natin yung piggery at ginawa nating RTL chicken poultry. Pansamantala, habang hindi pa po tayo nakakapagbaboy. Ayan, so yan po yung ating kwento kung bakit nakapagsimula tayo ng poultry. Itong mga baboy na nakakamiss ay naibenta po natin sa awa ng Diyos. Medyo mura ang halaga pero at least kahit paano hindi po sila namatay at napakinabangan sila. Ayan, so yun lang po. Maraming salamat. God bless. See you all later.